Kami po ay, bumabati sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na kasama natin lagi sa ating pong ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Datnan sana kayo ng programang ito na nasa mabuting kalagayan, kapatid na Jeriel. Happy New Year po. Naku, ang ganda ng ating araw ngayon, Unang-unang gabi o unang-unang araw ng 2026 dito po sa Amerika, 'no? Dito po sa aming lugar ni kapatid na Erning. Happy New Year kapatid na Erning, Happy New Year sa lahat. Gano'n din sa lahat. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy. Aming Panginoon, Diyos na maluwalhati, Yahuwah na makapangyarihang kapo sa lahat, ang iyong mga lingkod sa pangalang Iglesia ni Yahushua ay dumudulog sa iyo, nagmamakaawa, na nawa ay kami iyong samahan sa patuloy po naming pag-aaral ng iyong mga salita, sa aming pamamahagi po ng iyong aral na aming sinasampalatayanan. Nawa po maging bukas pag-iisip ng mga tao sa kanilang pagsubaybay at pahalagahan po ang pagsusuri habang may pagkakataon pa, sapagkat sumasampalataya kami na ang bukas ay hindi namin hawak. Hindi namin alam kung anong magaganap sa amin at maging sa aming buhay. Dahil dito hinihiling namin, sana ipakipatawad din ang aming mga pagkakasala at naway samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang siyang magturo sa amin ng katotohanan. Umaasa po kaming lubos, tinanggap mo po ang aming pakiusap. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ito'y isang tanong, kapatid na Jeriel, na ang sabi rito ay palasak na palasak maging sa Facebook, no? Ito ay isang katanungan, hindi lang ng isang tao o ilang mga tao, kundi marami. Na ang sabi rito, is it important to have fellowship or to be united with the church administration? Kasi sa iglesia na pinagalingan natin, mayroon silang tinatawag na church administration. Nang sabi rito, in order to be saved, mayroon silang batayan, yung Juan 1:1-3 ng Common English Version, na siguro ay atin munang basahin po ang talatang ito, kapatid na Jeriel. Let us read that verse, 1 John 1:3. Ewan ko lang kung maisi-share yan ng kapatid na JR. Kung hindi man, ay babasahin ko na lamang ito, kapatid na Jeriel, para makatipid tayo ng oras, no? Kung inyo pong itatala at ibig nyong isulat ito sa unang Juan 1:3 sa Contemporary English Version, ganito po nakasulat. We're telling you about what we have seen and heard, so you may share in this life with us. And we share in it with the Father and with His Son, Yahushua the Christ. Dito po ay may binabanggit ang Apostol Juan, nang sabi niya, we are telling you. Kaya ang kausap niya rito ay ang mga tagasunod ng Kristo. What we have seen and heard. Kung ano yung aming nakita at narinig. Ano layunin? So you may share in this life with us. Para ito ang wikay ating mapagsaluhan sa buhay na ito. Ito siguro yan sa 1 John 1:3. Could you make it bigger, brother? 1 John 1:3 of the Contemporary English Version. Yeah. Ayan, yan, kapatid na dyan, nakasulat. We're telling you what we have seen and heard, so you may share in this life with us. And we share in it with the Father and with His Son, Jesus Christ or Yahushua the Christ. Dito, ang nagsasalita po ay ang Apostol Juan.
in behalf ng mga apostol. Ang sabi niya, we. So tumutukoy yun sa mga alagad, no? Sa mga apostol. Ang Mm. kausap po niya rito ay mga alagad na ito ang batayan, ang isa sa mga batayan ng mga nagtuturo na dapat ang wika, nakaugnay ka. You should have fellowship or you must be united with the church administration so that God and Jesus, as they call Him, will be with you. Ngayon dito, ang banggit po rito, kapatid na Jeriel, sabi ng Apostol Juan, we are telling you what we have seen and heard. Alin ba itong tinutukoy ng mga apostol na what we have seen and heard? O eto, dito po sa next slide, itataas natin, let us go up to, let us slide up to John 1:2. Ito nakasulat. Hindi ko mabasa yung taas, may nakatakip. Ayun, can we roll it down a little bit? There you go. Verse 1, verse 1. The word, ito, tanda natin, ang binasa natin po, kapatid na Jeriel, ay 1 John 1:3. Ano po? Ang sabi roon, what we heard and seen, we share it with you. Ano yung tinutukoy na yon? The word that gives life was from the beginning. And this is the one our message is about. Ang tinutukoy dito ng Juan at pati na ng mga apostol na kanilang narinig at nakita, pag tinuloy pa natin ang pagbabasa, na-touch pa nga nila na-touch pa nila sa ibang salin ng Biblia. The word that gives life, ay tinutukoy siya, was from the beginning and this is the one our message is about. Our ears have heard, our eyes have seen, and our hands have touched this word. Kaya ang tinutukoy ditong ng Apostol Juan in behalf ng mga apostol na iba na what we have seen ay tumutukoy sa word. Yun ang kanilang na-heard sapagkat in the beginning was the word. Pangako, plano ng Panginoon Diyos. Pero nung bandang huli, ang sabi diyan ay our ears have heard, yun nga, in the beginning was the word, our eyes have seen. Nung ang Kristo po ipanganak na at lumaki na at nangaral na, nakita na ng mga apostol. Sa makatuwid, tuloy pa natin ng verse 2, ang sabi, the one who gives life appeared, we saw it happen. Nang ipanganak na ang Kristo, nakita nila. Yun ang tinutukoy nilang, we have seen. Di ba? And we are witnesses to what we have seen. Sila mismo yung mga saksi sa kanilang nakita. Now we are telling you about this eternal life that was with the Father and appeared to us. Tuloy natin ng 3, we are telling you what we have seen and heard so you may share in this life with us. Sa makatwid, ito pong isa sa pinagbabatay nila na dapat nakaugnay daw sa church administration. Ang tinutukoy po rito, kapatid na Jeriel, ay tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Yung narinig, yung nakita, at na-touch ng mga apostol ay yung mensahe tungkol sa Kristo. Siya ang word na tinutukoy. Diba? In the beginning was the word. He is a mere plan of God. He is in the mind of God before anything else was created. Diba, kapatid na Jeriel? Sa makatwid, dito sa talatang ito, malinaw na ang ibig po na doon dapat makipagkaisa ang mga tao ay hindi sa tao o sa church administration. Hindi po. Kundi doon po sa mensahe ng mga apostol. Ano yung mensahe? Tungkol sa word. At sino yung tinutukoy na word? Tumutukoy yon sa Kristo. Kapag tayo nakipagkaisa sa Kristo, na yun ang mensaheng dala-dala ng mga apostol, magiging kaisa natin ang Diyos, magiging kaisa natin ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Tawid natin ng konti. Magiging kaisa tayo ng Diyos at ng Kristo, di ba? Walang mali doon sa sinabi natin, di ba? Maging kaisa tayo, magiging kaisa tayo ng Kristo at ng Ama. Makatwid, hindi ka makikipag-ugnay sa tao, kapatid na Jeriel, na yung church administration. Sabihin na natin, diretsahin na natin yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Hindi doon tayo dapat makipagkaisa. Ngayon, ang tanong natin ay ito, kapatid na Jeriel, no?
Ang tanong natin ayon po sa Biblia, ang mga apostol ba nang sila'y mangaral, inakit ba nila ang mga tao sa kanilang sarili? Sa ano nila inakit? Saan nila inakit ang tao? Alang-alang sa ating mga Amerikanong mga kapatid at mga kaibigang nagsusuri, did the apostle preach themselves to the people or they want people to believe in the message or gospel that they want to share? Ito, next slide. Sa ikalawang Korinto, 2 Corinthians, chapter 4, verses 5 and 7. Dito rin sa Contemporary English version. Basahin po natin ito. Ayan. So chapter 4, verses 5 and 7. Ito ho. Sa verse 5, sa verse 5. We are not preaching. Ito si Apostle Paul ang nagsasalita rito. We are not preaching about ourselves. Kanina, yung unang Juan 1:3, mga apostol po yun. Saka pa ang nagsasalita ron, kaya uwi, no? Dito, we rin, collective yan. Ha? We are not preaching about ourselves. Kaya dito, hindi po itinatanyag ng mga apostol ang kanilang sarili. Anong kanilang itinatanyag? Our message is that Yahushua the Christ is Lord. He also sent us to be your servants. Okay? Down to 7. Next and can we highlight 7? Ayan. The scriptures say, God commanded light to shine in the dark. Now God is shining in our hearts to let you know that His glory is seen in Jesus Christ or Yahushua the Christ. We are like clay. We are like clay jars in which this treasure is stored. The real power comes from God and not from us. Kaya, did the apostles preach themselves to the people or did they preach the gospel about our Lord Yahushua and about God? Dito po sa ating binasa sa verse 5, ang sabi ng Apostol Pablo, we are not preaching about ourselves. Ikumpara natin dyan sa Iglesia ni Cristo na pinanggalingan natin. Ayun, nababasa natin na yung iba ay naitatapon ng ibang destino, ang iba ay nasususpindi dahil hindi na isasama sa panalangin yung pangalan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Oo. Ano ibig lang sabihin? Ibig yung tagapamahalang pangkalahatan, quote and quote na yon ng INC, ang kanilang itinuturo nila sa tao yung kanilang sarili. Whereas, ang mga apostol ang sabi, we are not preaching about ourselves. Doon naman pinagigiitan yung sarili. Itinatanyag yung sarili. Inaakit yung mga miyembro sa kanyang sarili. Ang sabi ng Apostol Pablo, we are not preaching about ourselves. Our message is that Yahushua the Christ is Lord. Sa makatwid ang kanilang mensahe ng mga apostol ay tungkol sa Kristo. Kaya dito sa Iglesia ni Yahushua sa amin, na aming kinabibilangang samahan, Iglesia, ito po'y community ng mga taong sumasampalataya sa Kristo. Kaya dito ang mahalaga sa amin, hindi ministro ang mahalaga rito sa amin, ang Kristo. Bakit? Ang mga apostol sa ano itinulad? We are like clay jars in which this treasure is stored. The real power comes from God and not from us. Nakita ninyo ang kababaang loob ng mga apostol? Hindi nila itinuro ang kanilang mga sarili sa mga tao. Hindi nila inilagay ang kanilang sarili sa pedestal. Sila'y itinulad nila ang kanilang sarili sa parang clay na jar, no? Clay jar, na doon inilalagay ang isang bagay na mahalaga. Sino ho ang mahalaga? Ang Kristo ang mahalaga po ay ang Panginoon Diyos din na si Yahuwah. Kaya dito ho ay mapapansin po ninyo, kung meron man tayong dapat na ugnayan at magkaroon tayo ng fellowship, walang iba kundi sa ating Panginoong Yahushua. Bakit? Ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, mayroong isang Diyos, may isang tagapamagitan. Doon tayo dapat makipagkaisa sa tagapamagitan. Walang iba kundi ang ating Panginoong
Yahushua HaMashiach. Di ho ba mga kapatid? Yan ang kailangan natin. Pag-isipan yung mabuti kung tama po yung ating isinishare sa inyo. O gaano kahalaga kung ang ating tatanggapin ay ang ating Panginoong Yahushua. Sa Kanya tayo makipagkaroon ng fellowship. Sa Kanya tayo magkaroon ng pakikipag-ugnay. O next slide sa 1 John 2:23 and hanggang 24 sa common, doon pa rin sa contemporary English version. Ayan, sa 1 John chapter 2 verses 23 down to 24. Ayan. If we reject, nakasulat, ano po? If we reject the Son, nakipag-ugnay ka sa iba eh. Hindi sa Son. Ang isa niya sama niyo sa panalangin palagi, basbasa mo pong aming tagapamahalang pangkalahatan. Banggitin mo yung pangalan. Hindi pwedeng hindi mo banggitin. Pag hindi mo binanggit yung pangalan, may kalalagyan ka. Ang sabi ho rito, katumbas nire-reject mo ang Kristo. If we reject the Son, anong kasunod? Ang sabi po rito sa Biblia ay ganito, if we reject the Son, we reject the Father. But if we say we accept the Son, we have the Father. Keep thinking about the message you first heard, and you will always be one in your heart with the Son and with the Father. Ano ang katumbas pagka ating sinasabi sa panalangin natin, baging sa pagteteksto, ay pagpalain ang tagapamahalang pangkalahatan. Ang tinutukoy nila, walang iba, kundi si EBM. Nire-reject natin ang Son. Anong kasama ang kapag Alam nyo, ating kapatid Erning, ha? siguro, sasabihin nila, hindi. Pinagbibintangan nyo lang kami, paninira lang yan. Kasi, Ha? hindi naman namin nire-reject ang Son eh. Pinapanalangin Ngayon. lang namin yung aming tagamahalang pangkalahatan, pero hindi namin nire-reject ang Son. Ayan, di ba? Alam Yan, nyo kasi, magandang, yung iglesia, no, sige. wala namang gagawin nyo kundi magpalusot eh. Kahit ipitin mo na yan, ipit na, ha? Ipit na yan, magpapalusot pa yan. Iiwas puso yan. Ha? Maraming paraan yan para umiwas eh. Alam nyo, meron na nga silang biro. Natatandaan nyo yung biro natin noon. Biroan yan sa ministeryo. Ha? Hmm. Yung tinatanong yung isa, no, gusto mo rin bang maging ministro? Ay, ayoko po. Sabi nung bata, di ba? Ayoko pong maging ministro. Bakit ayaw mo maging ministro? Kasi po yung ministro mas takot po sa pamamahala kaysa sa Diyos eh. Kita mo na. Di ba? Meron Palay ko, ganung hindi biro, di biro ba? yung kapatid ni Jerry, galing sa puso yun. Totoo na yun eh, di ba? Kasi Hmm. tinan mo kanino ba nagsisinungaling yung mga ministro? Sige, kasama na kami. Kasi talagang natakot tayo. Hindi tayo paimbabaw, di ba? Kasi Natakot sabi nga talaga eh, tayo. kinokolap kasi kami palagi. O, di ba? Yan ang ginagawa niyang di umano'y tagapamahalang pangkalahatan daw siya. O, di ba? O, Hmm. kokolapin ka, bababalaan ka, etc., ililipat ka. O, babawasan ka ng Ulo, sweldo. O, di ba sweldo. yun ang ginagawa? Aalisin yung sweldo mo. O, yan, wala ka ipakakain sa pamilya mo. Yan ang ginagawa niyang mga yan eh. O, di ba? Totoo yan. Bakit namin nasasabi yan? Experience namin eh. O dahil ba dyan, kaya kami umalis? Ay hindi. Dahil sa maling doktrina. Hindi. Di ba? Yung maling doktrina na ipinakain sa amin, yan ang ipinakikita naman ng Diyos ngayon yung tama. Kaya ibinubulgar natin. Kaya yan, if we reject the Son, we reject the Father. Sabi nila, hindi nila nire-reject ang Panginoong Yahushua. Pero tuwing mag-aandog kayo ng kapilya, si Yahushua ba pinasalamatan niyo? Yun. Hindi. Lalaki ng tarpaulin nyo. Di ba? Rejected na si Yahushua eh. O una, yung pinasalamatan, kapatid na Erning. Ano ba ang bag nun? Ano ba ang inambag nun sa pinagawang kapilya? Meron? Yung ang Hindi nga sweldo pumunta niya eh. doon eh. Yung Hmm. sweldo niya galing sa atin eh. Oo. Oh, yung iniaabuloy niya galing sa atin. Ba't sa Yung kanya ka bahay niya, magpapasalamat? tayo nagpagawa. Swimming pool. Ah, wala naman silang trabaho eh. Ano ba trabaho nila? Wala. Sa totoo lang tayo, no? Kaya hindi siya dapat pasalamatan.
Katulad nga kanina, meron ako pinapanood humiling doon sa isang vlogger ng helmet lang sa motorsiklo. Nung dinala, brother, alam mo dinala, hindi lang helmet. May bigas pa, sako-sakong bigas, pagkain, at saka motorsiklo. Tapos Ba? sabi nung lalaki, salamat po, salamat po. Sabi nung nagbigay, huwag ka sa akin pasalamat sa Diyos. Oh, marunong pa yun eh. Oo. Di ba? Kita mo Buti nung pa yun. biniyayaan siya. Mabuti pa yun, marunong sa Diyos, tinuro yung tao eh. Oh, dyan sa Na, na, iglesia, mm. nako, Naalaala ko tuloy, kapatid na Jeriel, habang ikinikwento mo yan, na mayroon akong pinagawa rito, na ikwento ko na rin sa iyo, na pinagawa akong yung aking plumbing. Alam mo, gusto ko siyang bayaran. Sabi niya, wag na po kasi pagka tinanggap ko po yan parang ako po ang pinapupurihan ninyo niyan na ako nakagawa nun. Hindi ho. Ang totoo po, ang Diyos po. Kaya hindi ko tatanggapin yung bigay nyo. At saka yeah. hindi po ako mababanal. Alam niyo mga tao po yun na mga Yeah. taong nagsasabing, kasi ang iglesia ni Kristo, sila lang daw maliligtas. Kawawa talaga, no? Yeah. At yung taong yun Sinabi ay mo. masasabi ba natin na yun ang mga tao na yun na gumagawa ng mabuti, hindi maliligtas? Yan ang Yeah. ating tanong di ba Mas takot kapatid na pa nga Jeriel? sila dun sa lalo na yung pamamahala nila. O sige, kanino sila nangungumpisal pagka nagkulang sila sa pagtupad? Sige nga. Oh, Ako, wala kapatid ho ni kaming Jeriel, kumpisal. sa, Mm. sa karanasan ko, pagka nagsasalaysay ako, naka-address sa Yeah. tagapamahalang pangkalahatan. Exactly. Sabi nila, Kapatid hindi na daw ganito. kumpisal yun. Ano yun? Aba, anong tawag mo dun? Ako po ay si Salaysay. ganito, Oo. nakagawa po ako ng kasalanan, ako po ay Mhm. suspindi, wala po akong tulong ng 1 linggo, hinihiling ko po na sana'y patawarin niyo ako. Ha? Aha. Patawarin niyo po ako at ibalik niyo ako sa pagtupad. Ang inyong kapatid sa Panginoon, nakalagda ako dun. Humihingi ako ng Yeah. tawad sa kanya tapos sasagot naman siya. Hindi man lang niya naisip, no, na sa akin ba 'to dapat humingi ng tawad. Teka muna, itinuturo natin sa ating pandoktrina na ang sabi, nung magkasala si Haring David, to whom did he confess his sin? Yeah. Babasa yung akyat ng Psalms o awit. I will confess my transgressions unto the Lord. Oh, Yan. tinuturo natin sa pandoktrina yun. Ba't mo tinatanggap yung aming hinihingi sa iyo na patawarin mo kami? Yeah. Hindi mo kami itinataboy sa Diyos. O ano yan? You Exactly. are rejecting God. Ha? You are acting as Yeah. if you are God. Umaakto ka para Exactly. sa Diyos Alam mo, Di ba? ang mga tao, kapatid na Erning yung mga tayo, ako, personal, siguro ikaw ganun din. Mhm. Talaga namang isinabmit natin ang ating sarili doon sa paniniwalang yun eh. Totoo yun. Until the time na nagbasa na tayo talaga ng nakasulat sa Biblia. Yes. Yung bang Yeah. tinuturo nito, totoo? Talaga bang yun? Isipin mo yung kapangyarihan niya, no? Yung kapangyarihan ng di umano'y tagapamalang pangkalahatan. Ano yung kapangyarihan? Magtatala sa lupa para matala sa Naku po, langit. Bah, kakatakot nun. napakalaking kapangyarihan nun. Pwede kanyang burahin sa lupa. Pag binuro ka niya sa lupa, burado ka sa langit. Pag burado ka sa langit, di ka na maliligtas. O sino ngayon ang tagapagligtas? Sige nga, isipin nating mabuti yan. Gamitin natin yung ating Sibilog NUT. konting ano tayo. Sibilog NUT. Ano po yun? Sibilog, edi ko. Sibilog, edi ko uli. NUT, edi nut. Edi coconut. Di ba? Coconut. Yung ating coconut, yung ating isip. Gamitin po natin yan. Magtanong tayo, tanungin natin yung itinuturo sa atin. Oh, hindi nila sinasabing ako ang tagapagligtas. Hindi siya kasing brand nung nakakulong na si Kibu, di ba? Si Mhm. Kibu, kulong na yan, di ba? Oh, hindi ganun siya ka-bulgar itong tagapamahalang pangkalahatan na kinikilala. Hindi siya Mukhang ganun Pino. kabulgar. Oo, Mhm. pero sa pamagat ng kanyang tungkulin, siya rin si Yahushua. Bakit? Tagapamahalang pangkalahatan. Bakit natin nasabi yun? Sabi ni Yahushua, lahat ng
kapamahalaan sa langit at lupa ibinigay sa akin. Oh, sino tagapamahalang pangkalahatan? Ang Kristo, hindi Hindi nga. siya. Hindi Oo. yung sino to. Oo. Oo, pero bakit nasa kanya yung title na yun? Sa makatwid, tayo tagapamahalang pangkalahatan, tagapamahalang pangkalahatan. Hindi natin naisip na ang lahat ng kapamahalaan hindi sa kanya binigay. Binigay sa Panginoong Yahusha. O, pero itatanggi nila, no, hindi namin nire-reject ang Panginoong Yahusha o hindi namin nire-reject ang Son. Nireject nyo na, hindi nyo lang alam. Di ba? Yan lang yun eh. Nireject nyo na. Nireject na Bakit? nilang hindi nila namalayan. Oh, hindi na malayan. Hindi nyo na malayan, na-reject nyo na ang Panginoong Yahusha. Oh, una, ang sabi nyo, ang pangalan sa kaligtasan, ang pangalang Kristo. Mali! Hindi ho pangalan ng Kristo, yan ay titulo. Kaya nga sabi, at ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Yahushua na inyong ipinako sa krus. So, si Yahushua, yun ang pangalan, Mhm. ginawang Kristo. Oh, Yeah, hindi nyo ba titulo. naintindihan yan? Titulo Mhm. yun. Binigyan siya na. Ano ba ang ibig sabihin ng Kristo? Yan ay Spanish. Englishin natin, Christ. Oh, Yun. gawin nating isa pang Spanish, Mesias. Oh, Mhm. di ba? Oh, Sa gawin Tagalog, nating Tagalog pa. Ano pa yung isang Tagalog doon? Ha? pinahiran. Pinahiran. Oh, Sa Ingles, yun, sa yun Ingles, po. Sa English, ay anointed. anointed one. Yung pa Oh, isang English nun. O ano naman sa ano po yun? Doon sa Hebreo. O meron diyang magaling mag-Hebreo. Kami, ang Hebreo namin, limited. limited. Hindi kami alam nyo, hindi ho kami nagyayabang. Nakakala mo, ang galing namin sa Hebreo at sa Grego. No. Hindi. May mga words lang kaming kinukuha. O, Hamashiach. Yun. Ano yung ha? Da. Da. Yung Mashiach, Christ. Mesias. Yes, yeah. So, kaya the Christ, nakita nyo? The Christ. Oh. Kaya nga dito, pag ginamitan mo ng titulo, the President. O, di ba? Yeah. Oh. Kaya may the, the Christ. Oh. Ang ginawa kasi nung mga nagtalikod din, ginawang apelyido yata yung Christ eh. Ginawang Heso Kristo. At Oh. saka, ano pa Pag-aralan niyo Brad eh, po yung etymology. mm, Hmm? Ano totoo po? yun. Ngayon, eto yan. Para tayo ay magkaroon ng fellowship sa Kristo, hindi lang sapat na nakilala natin ang pangalan niya bilang Yahushua, no? Mhm. Matagal na nakalim yun eh. Nung Yeah. magbasa lang tayo, saka natin natuntun. Ano? Tanggapin din natin ang kanyang mga aral, ang kanyang mga mensahe. Yes. Di ba? Ngayon, ang Tama. tanong ay ganito. Binasa natin kanina, ay what we read a while ago is 1 John 2:23 and 24. Mhm. Okay? Now this time, we will continue reading 27. Let's go to 27, the Mhm. same chapter and verse. Ayon. The question is, who will teach us about the message? Eto po. Yeah. Pakibasa nga yan, kapatid na Jerian. Dinadagdagan na ho natin, ano? Hindi pagdaragdag ito tamang pagdaragdag kasi hindi naman ito yung Mm. original na salin, English ito eh. But the Christ, lagi natin lagyan yung Christ. Yeah. Hamashiach po yan Yak. eh. Ha? Tama. So, but the Christ has blessed you with the Holy Spirit. Now, the Spirit stays in you and you don't need any teachers. Ayun. The Spirit is truthful and teaches you everything. So stay one in your heart with the Christ, just as the Spirit has taught you to do. Ayun. Ayan, pwede natin yung isalin din yan sa Tagalog. Naintindihan naman nating mga Pilipino Mm. Yeah. yung English. Di ba? Sabi nga, but Yeah. the Christ has blessed you with the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, gano'ng kalaga yon? The Spirit stays in you. Nasa atin yun. And you don't need any teacher. Pagka yung Holy Spirit nasa atin, hindi natin kailangan yung mga tagapagturo. Kahit kami, hindi nyo kailangan eh. Di ba? Hindi nyo Hindi. kailangan.
na kami yung gagabay sa inyo. Kaya nga lagi namin sinasabi, sinishare lang po namin yung nabasa namin, pero 50% lang po ito. Hindi po namin sasabihin, ito tama, sila mali. Hindi. Ang sasabihin ng kami, tama, sila mali. Hindi. Ito po ay 50%. Ang 50% na sinishare namin sa inyo, 50%. Sa amin po, kapatid na Ernie, linawin natin yun. No? Mhm. Sa atin, itong aming pananampalataya, 100% na. Kasi sinampalatayanan na po namin to buong puso, buong kaluluwa, buong isip di ba? Pero pag isineshare namin sa inyo, lumalabas sa amin yun as a 100%. Pero dumarating sa inyo as 50%. The confirmation of it will be coming from you. Sa inyo manggagaling, mga kaibigan, ang confirmation noong aming isinare na sa amin, para sa amin, is already 100% truthful, pero tiyakin nyo pa rin. Parang yung Berean, kaya nga tinan nyo yung pamagat ng ating programa Berean questions, di ba? Questionin pa rin ninyo. Pero tingnan nyo, totoo ba ito sinasabi namin? Kasi pagka po Yun. ginabayan na tayo ng Espiritu Santo, ayan ang sinasabi diyan, hindi nyo na kailangan tagapagturo. Di ba? Kaya, Magagabayan ka na ng Espiritu Santo kapatid na Jerry, yung sabi, makipag-ugnay kayo sa tagapamahalang pangkalahatan. Pagka hindi kayo umugnay doon, hindi kayo mauugnay sa Diyos, hindi kayo mauugnay sa Kristo. Oh, Bogus yun. bogus na Sabi, naman eh. kung nakikinig si Bogus kapatid na Eding, naman alam ko, eh. si Ka Henry kasi nagbabiyahe nga niya. Ka Henry, ingat kayo sa Nagbibigay siya pagbabiyahe ngayon. Yeah. Yeah. Bogus alert Bogus na naman yun. yun. Yeah, maraming bogus dyan sa iglesia Ay, nga. Yeah. Siya sa atin niyo muna. Hindi Oh, lang iglesia po ang maraming bogus di ba? Halos lahat ng religion Baka kami rin maging bogus di ba? Kaya yeah. kinakailangan siya sa atin niyo rin kami, mga Exactly. kapatid. Siya sa Sa atin po ninyo makatwid, itong sinishare namin. mahalaga po yung patnubay ng Espiritu Santo. Exactly. Sapagkat kung nasa atin na po ang Espiritu Santo, hindi na natin kailangan kung sino pang tagapagturo, 'di ba? Yeah. Ako'y nakita ko kasi sa Facebook ipinagyayabang nila yung mga nakaputi na mga nagkaklase 'no, mga estudyante. Mhm. Papunta ro'n sa bagong paaralan ng INC. At ang sabi, ang Mhm. nakasulat naman do'n, mga lingkod ng Diyos. Then sa isang bahagi naman may They nakasulat can do'n, claim that. alipin ni EBM, mga alipin ni EBM. Nakasulat po Alam ho, niyo sabi nga, nakasulat that's their po. faith. Kaya That's their kapatid faith. na Ernie. Yun paniniwala nila. Sinasabi ko That's lang yung their faith. nakita ko 'no, sa Yeah. Facebook. Pero ang tanong natin Mhm. ay ito mga kapatid, ang mahalaga yung Espiritu Santo, yun ang magtuturo sa atin Katulad ng sinabi ng kapatid na Jeriel, kahit na hindi na kayo sabi nga maghintay pang turuan kayo namin kung nasa inyo ng Espiritu Santo, maiintindihan ninyo. Tiyak po, Mhm. maiintindihan po ninyo ang katotohanang binabasa ninyo, mga kapatid. Kaya hindi totoo yung Yes. sinasabi doon sa atin doon sa Iglesia ni Cristo, "Hoy, huwag kayong basa ng basa, baka kayo maligaw." O kayo, Hmm. kayo ba hindi kayo naligaw? Anong Naku. katunayang naligaw kayo? Maya-maya mayroon kaming ipi-play sa inyo. Naligaw kayo Yeah. Kinontra ng mga ministro yung itinuro ng isang ministro. Pero bago ang lahat, Yeah. eto, mahalagang Espiritu Santo. Sino po ang magpapadala sa atin ng Espiritu Santo? Next slide. Sa John, sa John, eto basahin natin, chapter 14. Contemporary again. Ito, sa contemporary, sa John 14:16 to 17. Ayan, Yeah. basahin natin po, mga kapatid. Then I will ask the Father to send you the Holy Spirit who will help you and always be with you. Ayan. The Spirit will show you what is true. Ayun, Hindi ho kami magsasabi ito yung true. Ang yeah, magsasabi nun, the Spirit. mm, Malalaman mo kung totoo yan yeah, The people of this world cannot accept the Spirit because they don't see or know Him. But you know the Spirit. Ayan. Who is with you and will keep on living in you. Yan po ang oh, nakasulat Sino may salita niyan? Salita ng Panginoong mm, Yahushua HaMashiach yes, yan. Sabi niya, I will ask the Father to send you the Holy Spirit who will help you and always be with you. The Spirit will show you what is true. ayun,
Kaya kita Kita nyo mo na. tayo rito. Kasi ginabayan tayo ng Espiritu Santo. Nakita natin yung totoo. Yung palang Mateo 18:18, bogus ang Bogus pagkakapaliwanag pala yung sa atin. talaan na yun eh. Oh, di ba? Nung Oo. dating tagapamahalang pangkalahatan, talaan daw yun. Hindi talaan yan. Pag-aayos ng problema yan at isinasabi doon sa mag-aayos ng problema, uy, kung ano ang inyong ipagbabawal dyan sa lupa at sabihin yung unlawful dyan sa lupa, yung ipinagbawal na sa langit, ha? At yung unlawful na dun sa langit. At kung ano naman ang inyong papayagan dyan sa lupa, yung pinapayagan na sa langit. Yun ang Exactly. sinasabi doon. Tapos alam mo, kapatid na Erning, sasabihin pa nila, bay kung ano anya pinapagtibay ng pamamahala ng isa o dalawa sa inyo, o maling paggamit na naman ng talata, ang dapat mong pagtibayin, yung salita ng Diyos. Ha? Yeah. Hindi yung nasa utak mo. Sabi nga, alam ba ninyo kung ilang uri ang pagbabasa ng mga talata ng Biblia at pagtuturo? Oy, tayo nalaman natin dalawa pala uri niyan. Yung isa exegesis, yung isa naman eisegesis. Ang iglesia eisegesis ang kalimihang paraan na niya. O di ba? Katulad ng Mateo 18:18, eisegesis ang pagpapaliwanag niya, kapatid na Ernie. Oh, Tama. mali, di ba? Sabi nga, hindi true. Dapat true. Kung ikiginabayan ng Espiritu Santo, true. O ang masasabi mo, o Exactly. maliwanag. Ngayon, bukod sa Panginoong Yahushua na nagsusugo ng Espiritu Santo, sino pa? Sa 26, ito nakasulat, oh. Mhm. But the Holy Spirit will come. Ayan. Ayan. But the Holy Spirit will come and help you because the Father will send the Spirit to take my place. Kasi nga, ang alam nyo, ang representante ng Panginoong Yahushua, yung Espiritu Santo eh. The Spirit will teach you everything and will remind you of what I said while I was with you. Ayan. So Kita mo? yan yung ano eh. Alam nyo, ito po ay pahayag ng Panginoong Yahushua na ang kaharap niya dito, ang kausap niya rito, ha? Ang kausap niya diyan ay yung mga unang alagad niya, yung mga apostol. Mhm. Sinasabi niya na ang magtuturo sa inyo, anya, ipadadala ng aking Ama, yung Espiritu Santo. Yun ang kasi aalis na siya diyan di ba? Yung pag-alis niya, Oo, kailangan tama. siya umalis Kasi para ipadala yung Espiritu Santo sa kanila So, Tama. yun ang kahalili ng Kristo doon. Alam mo, yung isang Iglesia Katoliko naman ang laging kahalili, hindi Espiritu Santo, yung Papa, o di ba? Ang kumatawan doon sa Kristo yung Papa. Sa Iglesia ni Kristo naman, ang kumatawan yung tagamalang pangkalahatan. O, di ba? Sabi nila, hindi, ang pumalitan niya sa kay Jose, si Santiago. O sino pumalit si Santiago? Yung manalo. Di ba? Yun ang nangyari. Naniwala ba kami? Aba, Naniwala tayo. naniwala yung mga ninuno ko, naniwala doon. Ako, pinanganak ako doon sa iglesia. Pero ang Nilayasan ibig ko ba Brad ang sabihin, nilayasan ko yung ha? Katolisismo. Nilayasan ko yung Mhm. Katolisismo. Umanib ako sa Iglesia ni Cristo dahil sa isa sa paniniwala ko yan. Na ang mga Yes. manalo ang humalili kay Santiago. At pinaniwala ako ng unang tagapamahalang pangkalahatan ay si Santiago. Si Santiago daw. Yun, yun, Bakit? yun, yun, yun. Bakit? Dahil doon sa sinabi ni Pablo, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Oh, Oh, yung sinabi ni samantalang, Santiago. Mhm. oo, tungkol doon sa mga hintil na ayaw Mhm. namang magpahalas, ano. May mga miyembro Mhm. na tumututol, may miyembro naman, may mga kasama doon sa unang iglesia na sige, pwede silang sumama sa ating samahan. Kahit sila ay halas o hindi. Ngayon, ang sabi ng mga tumayo si Pedro, tumayo si Pablo, tumayo si Santiago, nagsalita si Santiago, di ba? Mga kapatid, ang aking opinion sa ibang sali ng Biblia, I think this is, hayaan na natin sila. Sa palagay ko, hayaan na natin yung mga hintil. Pero diyan sa ating Yeah. binasa, no? Sinusugo ng Kristo ang Espiritu Santo, sinusugo ng Yahuwah ang Espiritu Santo, ang nagpasya rin kung dapat o maging kasama sa iglesia ang mga hintil na hindi halas o tuli ay, ang sabi doon sa Gawa 15, bandang 28-29, minagaling ng Espiritu Santo at namin. Sa makatwid, Mhm. ang Espiritu Santo na nagre-representa sa Kristo, ayan, nakasulat,
The Holy Yes. Spirit come and help you because the Father will send the Spirit to take my place. So, ang nagpasya pa rin na ang mga hintil noon ay sumama sa iglesia, yung ulo ng iglesia, yung leader ng iglesia, Yeah. ang pundador ng Exactly. iglesia. Walang iba Na kundi ang ang Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Espiritu Santo na Oo, nagrerepresenta sa kanya doon sa pagpupulong tama. na yon. Pero Mm. parang pinalitaw sa atin yan dahil nagsalita, meron silang nabasa na ang pasya ko. Nahatol ko. Kaya yung salitang pasya, Brad, ha? Di ba? Pasya yan ng pamamahala. Pasya Ayun. yan. Pasya yan. Pasakop ka sa pasya. Oo. Okay. Pasya. Papasakop po ako, Mr. Big Pasya. Oo. Totoo yun. Buti hindi naging kengkoy, no? Si Oo. Big Pasya pala yung namatay ng artistang komedyante. Mm. Ayan. Yan ang nangyayari. Ngayon Totoo kasi, yun. kaya tayo nagkaganon, kapatid Erning, hindi naman tayo nagsisiyasat eh. Okay? Hindi. Talagang tuluyan na nating isinabmit ang ating sarili doon sa di umano'y tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, yan din ang pananampalataya natin eh. Hanggang sa dumating. Kaya nga meron kaming nakausap dito eh. Yung daw nangyari sa iglesia, nakalipas na yun. Mhm. Sabi ko sa kanya, yung nangyari sa iglesia, nakalipas na, pero yun ang spark. Ha? Yun ang sabi nga, pospro para sunugin sa utak namin yung maling aral na ipinakain. Ayun yun eh. Doon nag-spark eh. Tama. Bakit? Yun ang tanong natin, di ba? Bakit nangyari sa pamilya nila yun? Di ba pa sabi ng Diyos eh, pag sinunod mo utos niya, pagpapalain ka mula sa ikalawat, ikatlo, ikaapat na saling lahi pa? Eh bakit nagkaganyan kayo? Ayun. Hindi dahil doon sa nangyari o kung anumang katiwalaan hindi ninyo pagkakasundo, kundi nagsimula kaming magbasa. Tingnan nga natin yung mga itinuro sa atin. Kapatid na Erning, natatandaan nyo ba? Some 9 years ago, yan ang pinag-uusapan natin dalawa. Yes, Basahin nga yes. natin yung mga pinagtuturo sa atin. Ano yung Mhm. bumungad sa atin? Nako, Mateo 18:18, mali. Bogus. Nako, Focus. 28:18, bogus. Nako, Mm. yun daw kay Cesar. Para kay Cesar, boto. Bogus. O, dami. Bogus Isang ng bogus yun, eh. katutak, sabi nga. Isang damakmak na bogus na turo, di ba? Yan ang nangyari. Kaya ito na Ngayon, kami ngayon. tama. Ngayon, kapatid na Jeriel, let us prepare 1 Corinthians chapter 14 verse 33 English Standard Version. Pagka nasa Yeah. atin po ang Espiritu Santo, ibig lang sabihin kung isinugo ang Espiritu Santo ng Panginoong Yahusya, isinugo ng Panginoon Diyos na si Yahuwah, nasa atin ang Kristo, nasa atin ang Diyos. Tanong, magtuturo ka ba ng mali o confusing? Ang Diyos ba na nasa iyo ay magtuturo ng mga aral na confusing? Let us read 1 Mm. Corinthians 14:33 sa English Standard Version. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa ESB Ha? naman tayo. Okay, ESV. hanapin Yeah. po natin yung ESB. Ayun. Yeah. Yun. Ayan, Sa 14. 33. Ayan, taas natin. Yun. For God is not a God of confusion, but of peace. Ayun. Ayun. Maliwanag po, simple lang. Kapag ka nasa atin na ang Espiritu Santo na isinugo ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Yahusya, magtuturo ka ba ng confusing? Hindi. Ang Diyos na nasa Yeah, iyo, hindi author ng confusion eh. Ang ituturo mo tama, hindi contradiction. exactly. Pero Mhm. pero kapatid ng Jeriel, itong mga nagsasabing sila lang maliligtas, kami lang maliligtas pag na hindi kayo kabilang po rito, hindi kayo maliligtas. Alam nyo, kapatid Nagtu Ernie, yung ang salita nilang yon, yung mga salitang ganun, ano? mm. Sabi nga, confusing na confusing talaga yun. Alam nyo kung bakit? Una, higit sa lahat, ano? Bakit sinasabi nating confusing yung mga pananalitang yan ng iglesia, lalo na ng mga ministro nila? Pag tinanong mo sila, okay, sige nga, kayo lang ang maliligtas. O kailan yung kaligtasan? Ang teksto nila, nagtataas pa ng kamay yung si AT&T. Di ba? Si AT&T.
Si Atata. O, yun nga. Nagtataas pa ng Biblia. Hahatulan na niya sa paghuhukom ng Diyos. Tama yung sinabi niya. May paghuhukom ng Diyos Tama, eh. tama, Pero oo. anong tanong natin? O, kailan yan, Brad? Kailan yan? Ang sasabihin niya mga yan, sa ikalawang pagparito ng Kristo. Ay, Brad, mali kayo. Yun ang paghuhukom ng Kristo. Ang paghuhukom ng Diyos, iba sa paghuhukom ng Kristo. Di nyo alam ano. Bakit kasi? Kasi confused kayo eh. Isipin mo, brother, yung 1,000 taon, izinip. Alam niyo, kumbaga sa computer, naka-zip, pinaliit. Oh, sa Agree. isang ano na lang paliwanag, Pina 1,000 years pinaliwanag sa isang tuldok. Ha? Yan ang ano eh, kasi yung sinasabi nila, paghuhukom, yung paghuhukom, kailan yun? O yun yung ikalawang pagparito ng Kristo. Hindi, Brad, yun yung paghuhukom ng Kristo. Na ang paghuhukom ng Kristo, ay hindi para magbigay ng gantimpala o ng parusa, kundi para i-convict, yung mga nagkasala. I-convict lang. Alam na alam niyo yan. Ano gagawin? O, idideklara kang tupa at o kaya idideklara kang ano? Kambing. Di ba? O kailan yung paghuhukom ng Diyos na sinasabi nitong si AT&T? Di ba? Kailan yun? Pagkatapos ah, pa ng 1,000 taon yung brother eh. totoo yun. Pero ang isa pang confusing sa kanila, kapatid na Erning, yung 1,000 taon na pag-aahari nila sa loob ng bayang banal. Nako, isa pa rin yun. Isa pang, Confusing pa rin isa yun. pang, isa pang magulong doktrina yan eh. Mga kapatid, lalo na yung nasa iglesia, yan ang itinuro sa atin. Mga ministro ng iglesia ni Kristo, pag-aralan yung mabuti yung paghuhukom, ha? Kasi, alam nyo, yung alam natin, hindi naman natin siniyasat eh. Oh, ako nakagraduate ako, Brad, ng ministerial eh. Ilang taon yun? 6 na taon? Meron pang tinatawag na, ano yun? Ano yung tawag natin doon hindi ka muna agad oordinahan? Ano yun? Practicum. May praktikum pa eh, di ba? Oh, tapos oordinahan ka. Eh, yun din naman ng suma, dami po rin palang hindi alam. Isipin mo Kaya, yun. Hindi ba? Kaya, alam nyo, yung ipinakita ng Espiritu Santo, hindi naman ipinakita ng New Era University. university. O, di ba? Yung New Era Evangelical Ministry or New Era College. Hindi yan pinakita. Nagbayad pa kami dyan eh. Kulang-kulang naman pala. Di ba? Kapatid Ernie? Nagbembem pa kunyari. Kulang-kulang naman yan doktrina. Pinag-izinip ninyo yung ano eh, yung paghuhukom eh. Yung kaligtasan eh. Kaya pag tinanong mo sila, sige, kayo lang ang ligtas, paliwanag mo nga, paano? Walang kahit ministro, hindi kayang ipaliwanag. At kung may babasahin, ang pinagbabasahan nila, yung mga walang alam sa Biblia, kapatid na Erneng. Tinanong ko ang matandang ministro na noon, way back 1974-75, ano ho ang mangyayari pagdating ng araw? Ang ibig mo bang sabihin yung araw ng pagpaparusa? Eh, ganito yan. Ang mga taong maliligtas, unang bubuhayin yon. Eh, paano Mhm. yung mga hindi maliligtas? Eh, pagkaraan pa ng 1,000 taon yon. Mhm. Eh, ang tanong po ay, ano ho mangyayari sa loob ng 1,000 taon? Malalaman mo na lang yan 'pag nangyari na. Sukat ba namang yun ang sagot sa atin? Sa makatuwid, yun din ang isinagot ko sa mga tao nung panahong ako'y nagdodoktrina na. Malalaman na lang Yeah. naman po ninyo kung ano ho mangyayari sa loob ng 1,000 taon 'pag nangyari na po. Ngayon dito, tandaan natin ang Diyos natin ay hindi Diyos ng confusion. Ngayon kung nasa Exactly. inyo ang Diyos at kini-claim niyo na kayo ay maliligtas, eh bakit tungkol sa Pasko may nagturo eh. Mga ministro din ng Iglesia ni Cristo nung nakaraan eh. Ang mahalaga sa kanila kamatayan ng Kristo lang. Yun ang kanilang Mhm. ipinagdiwang. Ako naman ay nagtataka, dapat ka bang magdiwang? Kasi yung salitang diwang ay celebration, parang masaya ka eh. Masaya ka ba nung mamatay ang Kristo? Eto pa, latest ngayon, may mga ministrong Mm. nagturo naman, aba, mahalagang-mahalaga ang kapanganakan ng Kristo. Eh ano yun? Hindi, tsaka, Confusing. oh, yeah. Tapos sabi nila, hindi kami nakikisa dyan sa Pasko. Yun ang sabi nila. Tignan Oh, natin yan. Alam mo, tingnan, meron yata akong kopya niyan eh. Pakinggan natin ha. yeah. Yan. Baka sabihin Pakinggan. tayo ay hindi Ito, masahe. voice na lang. Mga kaibigan, Boses, boses. ipinagdiriwang po ng Ayan, tingnan natin ha.
Ito. si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng Mhm. kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Alin po ang Paskwang binabanggit ni Apostol Pablo na may kaugnayan sa mga Kristiyano? Ang sabi po niya, na ihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Ano po ang kaibahan nito sa Paskwa na ipinagdiwang noon ng Israel? Ang handog na kordero, hindi po literal na tupang hayop, kundi ang ating Panginoong Kristo. Mhm. Alin po ang paghahandog na ito, mga kaibigan? Ang kamatayan po ng ating Panginoong Kristo sa krus. Kaya ang Paskwa na sinabi ni Apostol Pablo na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ay may kinalaman po sa kamatayan at hindi po sa kapanganakan ng Ayun. Panginoong Kristo. Ayun. So, ang ipinagdiriwang pala ng mga Kristiyano ayon sa Iglesia ni Kristo, no? Yung kamatayan ng Panginoong Yahushua o ng Kristo. Una, Mhm. hindi mo ba naisip magdiriwang ka sa kamatayan? Yung salita mo, baguhin mo naman. Di ba? Pag may namatay, nakinabang ka doon sa Seryoso. kamatayan. Nagdiriwang ako. Bakit? Kaya nung mamatay siya, naligtas ako eh. O, di ba? So, nagdiwang ka doon sa kamatayan. Dapat nagdiwang ka dahil naligtas ka. Hindi yun doon dahil namatay siya. Nakita mo ba yung kawalan ng compassion nitong mga taong ito? Oo. Di ba? Pakinabang lang. Pero sasabihin nila, makadiyos sila. Pero isipin nyo munang mabuti yung sinasabi nyo. Siguro sasabihin nyo, kaya kami po, pinapahalagahan namin ang kamatayan ng Panginoong Yahushua. Mahalaga sa amin ang kamatayan ng Panginoong Yahushua sapagkat dahil doon, kami po ay maliligtas. O, mas maganda pakinggan nyo. Pero sasabihin mo, ang ipinagdiriwang namin, yung kamatayan niya. Nagdiwang ka ng kamatayan? Mag-isip-isip ka, pwede mong baguhin. O, kami, tinuturuan kayo namin ha. Pero wag, kung may Espiritu Santo kayo, dapat natutunan nyo na to. Di ba? Pero mukhang wala kang espiritu. Hindi ko kilala tong ministro to, bata pa eh. Di ba? Bata pa yan. Alam mo kung sino ka. Dapat mag-isip ka bago ka magsalita ng mga salita ng Diyos. Baka na ipakakain mo sa tao, isipin mo yung sinabi mo, ipagdiriwang mo yung kamatayan ng Kristo. Alalahanin mo, pwede. Di ba? Alalahanin mo. O, magpasalamat ka, pero magdiwang ka sa kamatayan niya, medyo pangit pakinggan. Baguhin mo. Hindi yun ang salita. Di ba? Ngayon, Ngayon, yung naman yung isang ministro. yan. Sabi nitong itong ministrong to, ewan ko kung siya rin ito, dahil wala naman pong ano to eh. Wala iba po, yan. kapatid na Erning, wala po itong litrato din eh, pero Yan. walang video. Pero salita lang. Ito naman ang sinasabi nitong isa dito. Pakinggan natin. Ngayon, ang sabi ng iba, di wala pala kaming Pasko. Ayan. Wala raw Pasko ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mhm. Mga kaibigan, nagdiriwang po kami ng Pasko o Paskwa. Ayun. Bakit nilagay mo pa? Nakakalito ka eh. Confusing. Wala sa kanila ang Diyos eh, pagka ganyan, di ba? Sabi mo, hindi ka Ano ibig nagdiriwang sabihin ng Pasko. Tapos nagdiriwang kami ng Pasko. Yun daw yung Yes. Pasko. Yun din yung Confusing. sinasabi kanina. Tawagin yung Pasko, wag niyong lituin ng tao. Kasi pag sinabi Oo. niyong Pasko, Pasko ng Katoliko at Protestante yung sinimulan nyo, di ba? Oo. So, ang tinutukoy nyo kung paano sila nagdiriwang. Confusing. Oh, magkaiba yun. Yung Paskwa at saka Pasko na pinag-uusapan. Ikinukompuse nitong mga ministrong ito ang mga tao. So, ang gawin ninyo sa pagtuturo nyo, kami po, hindi kami nagdiriwang ng Pasko. Pero meron po kaming pinagdiriwang na Paskwa. Ayun. Sana Ayun. ganun. Yung Paskwa namin ay ang Kristo. Okay? Yun yun. Mm. Paano nyo At saka- pinagdiriwang? Kumakain ng tinapay at saka umiinom ng katas ng ubas, di ba? Kasi para alalahanin yung Passover nga yun di ba? So doon ka magturo. Hindi, kumbaga sa pinagkumpara yung mansanas at saka yung ubas. Ay, Magkaibang, medyo, brother, taste, ano. you cannot compare two different fruits. Yes. Compare fruits to the same fruit. Ayun yun Pinagkukumpara mo yung Pasko ng Katoliko sa Pasko nyo. Iba yung Pasko mo, Brad.
Ang tawag mo doon sa Pasko nyo, Paskwa. Ang tawag ng Protestante at Katoliko doon sa Pasko nila, Pasko. Pasko, hindi Paskwa. Okay? Kung naggaling man yung salitang Pasko doon sa salitang Paskwa, pero magkaiba na ngayon yun. Sige, doon ba sa Paskwa ninyo, mga iglesia, meron ba kayong Paskwa tree? Mayroon ba kayong Paskwa lights? Di ba? May Paskwa parol? Oh, meron ba kayong gift? Magkaiba eh. So, sabihin nyo, hindi kami nagdiriwang ng Pasko ng Katoliko kasi hindi kami naniniwala. Tapos alam mo, ito pa yan eh. Tingnan mo ha. Ay, Tuloy may natin karugtong pa yan. Tuloy natin tong sinasabi nito. Maganda Mm-mm. rin pakinggan natin sila eh. Kasi salamat naman at nagtuturo kayo at Na naglalaki kayo. naukol sa ating Panginoong Kristo, Ayan. nakabatay po sa binabanggit sa Biblia. Ayan, nakabatay daw. Paano po ba ang tunay na pagdiriwang Mhm. ng Pasko o Paskwa na nauukol So ngayon, pareho na yung Pasko at Paskwa. Pinagsama na, oo. Pinagpareho na. Pinagsama Pinagpareho mo na. O di ba? Ay, ewan ko. Ewan ko kung saan natuto tong mga ministrong ito. Tuloy natin. sa ating Panginoong Kristo, alinsunod po sa nakasulat sa Biblia. Mhm. Pakinggan po ninyo nakatala dito po sa unang Korinto Mhm. sa 5:7 hanggang 8, ganito ang ating mababasa. Alisin ninyo ang lumang Ayun libadura, din, yung kanina rin. kasalanan, Ayan din. kayo'y maging malinis. Ayan. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at Mhm. ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, Mhm. si Kristo. Okay. Nahandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo, yung sabi niya. Oh. Ang sinasabi mo, Pasko. So, ba't di mo baguhin? Nahandog na ang ating korderong pampasko. Diba? Dapat Pagulo ka, brad eh. O, tuloy natin. tuloy natin. Pagdiwang natin ang Paskwa, Ayun. Ulit, pagdiriwang mo yung Paskwa. Mm-mm. Okay? O, tuloy natin. ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Mhm. Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo mayroong Pasko o Paskwa. Tinalaman. Yung Pasko, pinagsama na lang. Tuloy natin. Gaya nga ng binasa natin sa Biblia. Pero yung Pasko o Paskwa na ipinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo, hindi po yung hiniram o kinuha sa mga pagano. Kundi, ang sabi ng Apostol Pablo, ipagdiwang ang wika natin, ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan niya ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Paano ho gagawin yon? Yung kalinisan at katapatan, sa pamamagitan po ng malinis na paraan ng pamumuhay at katapatan sa pagsunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos. At binabanggit ng ating Panginoong Kristo sa Lucas 9:23, kung gusto nating sumunod sa Kanya, gagawin natin yung pagsunod araw-araw. Mhm. Hindi po Disyembre 25 lang. Brother. So, araw-araw ba, brother? Kasama yung December 25. Yan ang Walang tanong. talog sa kanila. Di ba? Oo. Kasama rin yun, di ba? So, maging December 25, nagpapaskwa ka. Na ang sabi mo, yun ang Pasko ng Iglesia ni Kristo. Di ba? So, yun ang Pasko mo. So, nagpapasko ka rin. Hindi nga lang nakabatay doon sa Pasko ng Iglesia Katolika. Pero, ang confusing dyan, hindi nyo naman binabawalan ang mga kaanib ninyo sa iglesia na wag tatanggap ng Christmas bonus. Di ba? Tinatanggap. At tapos ano ginagawa? Tapos darating na yung pasalamat nyo. Doon ihuhulog. Kaya yung Pasko ng Katoliko, ng Protestante, na tumanggap yung mga kaanib ninyo ng Paskong bonus o Christmas bonus, dinala doon sa iglesia nyo. At yun ang pinagpasalamat. So, yung gawaing pagano, yung paganismo na nagbigay ng pera doon sa member nyo, ay nagpasalamat sa Diyos. Thank you po sapagkat binigyan ako ng mga pagano ng pang-abuloy o ng pampasalamat. Are you not thinking about what you're saying? Wala So eh. you can preach your
Christmas, yung, kasi yan ang problema eh. Sa Tagalog nyo lang kayang sabihin yan eh, di ba? Bakit? Pasko, Paskwa. O sige, sabihin nyo ngayon yung Christmas. Ano ba yung Paskwa, Passover? Malayo, di ba? Malayo ang tunog. Christmas, Passover. Hindi nyo ngayon ma-crossover. Bakit? Malayo tunog. Kaya sa Tagalog. Kaya ang inyong nadadaya, mga Pinoy na hindi alam ang Biblia. Pero Yeah. marami po dyan, 78% alam na po yung yung itinuturo ng iglesia na Marami bogus. na. Oo. Dyan lang sa iglesia eh. Isipin nyo, yung mga ex-member, nasa 250,000 na. Yeah. Ex-member ng iglesia. Kasama na kami doon. Di ba? At ang dami pa. Marami tayo nakakausap. Ang payo natin, wag na kayong mo na nakatala kayo dyan. Pero tanggapin ninyo yung pananampalatayang itinuturo ni Yahusya. Ito yung kay Yahusya. Wag nyo, sabi nga ng Panginoong Yahusya yung mga nagtuturo ng batas ni Moises, pakinggan nyo sila. Diyan sila magaling di ba? Pero wag nyo gagayahin. Yun din. Gusto nyo dyan sa iglesia, wag nyo gagayahin mga pinaggagawa ng mga pinuno dyan. Di ba? Huwag nyo gayahin. Ano yun? Nagtuturo ng pag-ibig pero hindi marunong umibig. Di ba? Nagtuturo na magpatawad, hindi marunong magpatawad. Exactly. Paggalang sa magulang, hindi ginagalang yung magulang. Di ba? Puro. Huwag niyong gagayahin yun. Bayaan niyo siya magpuputak dyan sa tribunan niyo. Sumamba kayo para wala silang makita at maisilip sa inyo. Pero sabi nga niyan ano nangyayari doon sa iba? Pag umabsent ka sa ganito, pag hindi ka nagbigay ng ganito, etc., etc., kakausapin ka na. Di ba? Kakausapin ka na. Kung ministro ka, hindi mo ipinanalangin si bossing, ay ari ka. Di ba? Lagot ka. Sabi nga, saan kayo pupunta? Tapos, ang napakahalaga, yung nga pinapayo natin doon sa mga nakikipag-usap sa atin, kapatid na Erning, wag yung mga maling gawain lang ng ministro yung tignan ninyo, no? Yung mga kung ano-ano yung katiwalaan, etc., etc. Doktrinal. Doktrina ang tignan ninyo. Ano yung bogus na doktrina? Saan kayo dinaya? Talaan, number 1 yan. Takot na takot ang marami. Ganyan din kami ni kapatid na Erning, yung pamilya namin. Ayoko matanggal sa talaan, di ako maliligtas. Bogus pala yun. Hindi pala totoo yun. Basahin niyo lang, basahin. Kaya lahat ng binigyan ko ng Mateo 18:18 ng Amplified, alam mo ang feedback, kapatid na Erning? Anak ng toto. Sabi, nakakapagsalita sila ng ako. hindi magandang yung bagong termino nila? nagoyo. Hindi nagoyo. Termino natin nung araw yun Ano ba yung termino nila ngayon? Budol. Budol. At saka pagka itinuloy pa natin pakinggan yan, ang unang ministro nagturo na ang mahalaga sa kanila yung kamatayan, hindi yung kapanganakan. Pero pag itinuloy natin yan, ayaw ko kung nandyan yan, itinuro ng ministrong yan, pinahahalagahan din nila ngayon ang kapanganakan ng Kristo. Hindi magkakontra, confusing. Tingnan natin. Yan. Na ang wika, ang kordero o pampaskwa, ang ating Panginoon Kristo. Ngayon kung ang tanong po mahalaga po ba sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang pagkapanganak ng ating Panginoon Kristo? Abay, napakahalaga. Okay, tama na. Napakahalaga. Kanina, ang mahalaga yung kamatayan. Yun nga ang ministro. pinagdiriwang di ba? Yung lang pinagdiriwang, yung kamatayan. Ngayon, napakahalaga ngayon, yung kapanganakan. Bakit hindi mo ipagdiwang? Yun ang tanong. Mahalaga pala Alam nyo, itong mga ito, kapatid na Jeriel, salamat. Salamat kaya nila pinalo-up yan. Yung nagturo na yan, huli yan kaysa nauna Yung naunang nagturo, ibang ministro yun nakita ko yun Ibang ministro yun na ang sabi, ang mahalaga lang sa kanila, yung kamatayan, hindi mahalaga yung kapanganakan. Sa pakikinig sa atin, siguro, teka muna, itong dalawang kalbong ito, mukhang tama yata. Ituro niya, sino ngayon ang nagdidikta sa kanila? Hindi Espiritu Santo, yung leader nila na walang patnubay ng Espiritu Santo sapagkat ang itinuturo ng mga tauhan niya, magkakontra. Kinontra ng isa, yung itinuro ng isa. Sabi ng isa, hindi mahalaga yung
Walang personalan, mga ministro ng iglesia. Dati rin Mm. kami, ordinado kami dyan, kapatid na Erning. Ordinahan Yeah, kami, walang magkasabay kaming, hindi pala magkasabay, magkasunod. Di ba? Yeah. Lumuhod din kami sa harap ng tagapamahalang pangkalahatan. Di ba? Until na Mm. dumating yung pagkakataon na yung isip mo mabubuksan eh. Alam mo ang sagot ng mga kasama natin na nakakausap natin, na yung iba nga nangamayapa na, nalulungkot ako dahil mga kaibigan ko nangamatay na, mga kasama kong mga ministro eh. Pero Yeah. alam mo sinasagot Tama. nila, saan kami pupunta? Wala kaming Mm. kakanin. Yun ang sinasabi nila, brother. Alam mo, sabi ko nga, ano na to? Sabi ko, ano na nangyari? Hindi ba ministro tayo, sa Diyos tayo? Ngayon, yung mga ministro ng iba't ibang reliyon, pinananalangin din natin. Sapagkat sabi nga ni Apostol Pablo, kung ano man ang layunin ng isang tao sa pangangaral na tungkol sa Kristo, masaya ako dyan. Nagkakalak ako. Oo. Ano man ang layunin niya, kay masamang layunin niya, kay mabuting layunin niya, natutuwa ako dyan, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa ano pa man paraan, na ipangangaral ang Kristo. Kaya ako, masaya ako doon sa ginagawa ng mga Katoliko at Protestante pag December 25. Sa pamaraan na ipapalaganap ang Kristo, merong Kristo. Di ba? Kaya Ipinanganak. nga yung salitang Christmas Kristo, Christ. O di ba? Nandun yung salitang Christ na ipapalaganap nila. So, yung iba naaakit doon, pag naakit doon, mula sa pagiging Muslim, mas gusto nila yon. Mula sa pagiging Buddhist, mas gusto nila yon. So, nakikilala nila yung Kristo sa Right, pamamagitan right. nitong mga taong ito. Yung iglesia, nakikilala rin ang Kristo sa pamamagitan ninyo. Kami po, Right. nakikilala rin ang Kristo, pero sa tunay na pangalan, Yahushua. Di ba? Kasi alam nyo, kapatid na Erning, isa pang confusing dyan sa iglesia. Ang sabi ng iglesia ni Kristo, ang mga paring Katoliko ay bulaang propeta. Oo, yeah. Totoo yun. Di ba? Totoo yun. Pero, Tinuturo pag-aralan natin. nyo, mga ministro ng iglesia ni Kristo, sino ang nagpangalan sa tagapagligtas na Jesus? Ay, di ba Katoliko? Ginaya Yung nila. mga bulaang propetang sinasabi nyo, pero yan ang ginagamit nyong pangalan. Jesus o Heso Kristo. Pag-aralan nyo kung saan kinuha yung Jesus. Sa Iyesus. Ha? Pag-aralan nyo yan. Sa Iyesus na yun ang ginamit ng mga Griego. I-E-S-U-S. Ha? Hindi J-E-S-U-S. Ngayon, inalis ng Katoliko yung I ginawang J noong 17th century kasi nag-introduce sila ng bagong letra na ang letra ay Hota o letter J. So naging Jesus. Okay? Jesus. So dati yon Jesus. Ngayon, pinagduktong ng Katoliko. Jesus at saka Kristo. Inalis yung letter S. Yes. Oo. Di ba? Ginawang Hesu Kristo. Kristo. Di ba? Hesu Kristo. Ginaya ng Iglesia ni Kristo. Hesu Kristo din ang tawag. Alam niyo, kapag ka inalis niyo yung letter S doon sa pangalan ng mga Gregong Iesus, nagiging Naging babae. pangalan ng babae. Hindi niyo ba alam yon? Naging Kaya yung pangalan ng etymology ng mga pangalan dapat pinag-aaralan. Kaya, kung ngayon, halimbawa, kung may time machine, wala naman tayong time machine, hindi naman totoo yun. Pero kung totoo yun, bigla kang ibinalik sa panahon ng mga apostol, ang pagkakilala mo doon sa tagapagligtas at sa Kristo, Jesus. O sige nga, magtanong nga, tingnan natin kung maituturo sa'yo kung nasan yun. Yung taong pangalan ni Jesus. Walang ganun. Hindi ginamit ng mga apostol yung pangalan Ginamit. niya. Ang ginamit nila, yung pangalang Ebreo. Yung pangalan ng mga Hudyo. Yung ipinangalan ng Diyos sa Kanya. Di ba? Sa pag-aaral nga natin nung nakaraang linggo at Sabado, linggo, napakahalaga nung pangalan eh. So, yun nga ang tinanong nung isang member ng iglesia. What's for the name? Sabi nga, what's the importance about that name? Di sinagot natin sila, walang ibang pangalan sa silong ng langit. Alam ng iglesia yan, brad eh. Alam na alam yan. Itinuturo natin yan eh. Pero hindi nyo pinipinpoint kung ano yung pangalan niya. Sa isip ninyo, natin noon, ang pangalang, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat ikaligtas kundi ang pangalang Kristo. Yun ang sasabihin natin. So, bogus. Diba? Ayan. Confusing. Huwag kayong ma-confuse.
God is Kaya talaga kami doon. po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at sana sa ating ginawang pag-aaral na ito ay nakatulong para kayo po ay mahikayat Yes. na magsiyasat, magbasa. Kasi pag hindi ho kayo nagbasa at nakinig lang kayo doon sa itinuturo ng leader nyo, hindi ho kayo makakarating sa tama eh. Sapagkat ang Exactly. itinuturo nila, yung kung tawagin natin ay I say Jesus na paraan, yung gusto lang po nila, yung biases nila. Ano ho, mga kapatid? Sana wag niyo Kaya tayo, masamain kapatid itong na ating Erning, ginagawang yung mga pag-aaral. kasama nating sumasamba, kapatid na Erning, Hmm. pinakikinggan ba natin? Aba, oo. Mayroong Oo. nga taga-Pilipinas nagbibigay din sa atin ng ng tip di ba? Baggamat Nagbibigay ng hindi siya tip. ministro, pinakikinggan natin. Bakit? Tama naman yung sinasabi, di ba? Ano ba nakasulat? Mangag-aralan kayo sa Isa't isa. ayan. Kaya iyan po dito. Bakit minsan kapatid na Erning talakayin din natin ba't daw naging iglesia? Oo. Kung sabagay na natalakay na natin 'yan sa pagsamba natin ano, pero, kung yun kasi ang itinatanong din hanggang ngayon tinatanong nila bakit Mhm. iglesia? Bakit Mhm. iglesia o kahal? Kahal, ni Yahusya o iglesia ni Yahusya ano? Lahat ng 'yan ay, may kasagutan po ang Biblia. Ang kailangan lang po natin talaga panahon para kayo po ay makasama natin sa ating sama-samang pag-aaral. Actually, Inayayahan kapatid na namin Erning, kayo pala sa pagsamba. kasama Hmm, po sa pagsamba natin Sabado at Linggo yan. tama. Mhm. O bueno, kapatid na Jeriel, tayo po'y nagpapasalamat at muli po tayong mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nahahabag sa amin. Pagpalain mo po kami, Ama, na patuloy kaming mahagi ng iyong mga katotohanan na gabayan kami ng iyong banal na espiritu upang ang mga makikinig di na kailangan talaga ang mga tagapagturo kundi gagabayan ng espiritu sa pagbabasa. Ngayon, sa amin pong pag-uusap, Ama, bilang mga magkakapatid, nagkakatulungan kami at nagkakadamayan para lalong maging malinaw na maunawaan namin ang iyong mga kalooban. Sumasampalataya kami na patuloy mong isusugo sa aming mga puso at isip ang Espiritu mo upang gabayan kami at turuan kami ng mga aral na nanggagaling sa iyo. Amen. Pagpalain mo po ang mga pinuno ng iba't ibang mga bansa na ang mga pasyang gagawin nila, Ama, ay para sa ikabubuti ng iyong bayan. At pagpalain mo rin po ang mga tagasunod ng iyong bugtong na anak, anumang relihiyon sila kabilang na inuusig, pinapatay nung ibang mga hindi kapanampalataya. Ama, tulungan mo po silang makapanindigan. Napakarami po ng mga taong sumasampalataya sa iyong bugtong na anak. At ibasbas mo rin sa amin ang lakas ng loob na maituro namin ang tamang paraan ng pagkakilala sa iyong bugtong na anak na ang kanyang pangalan ay hindi Jesus, hindi Yeshua, kundi Yahusya. Ama, tumasampalataya kaming dininig mo ng aming daing sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Salamat Erning, po. Hanggang sa muli po, mga kapatid. po, Sige, good night, sige, good sige, night. sige. Bye-bye.